Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na nakatutok ngayon. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento. At baka sakaling sa lugar mo rin ay may isang pusong minsang nasaktan, lumaban, at muling bumangon gaya ng ating bida. Si Salve Madrigal ay hindi lumaking mayaman, pero lumaki siyang may dangal. Sa maliit na bayan ng Lucban, Quezon, kilala siya bilang tahimik, masipag, at hindi marunong man lamang ng kapwa. Bata pa lang siya nang mawalan ng ama dahil sa isang aksidente sa konstruksyon. Ang kanyang ina namang si Luningning ay nagbanat ng buto sa pananahi at paglalako ng kakanin para lamang maitawid ang kanilang mag-ina sa bawat araw. Dahil sa maagang pagharap sa hirap ng buhay, natutunan ni Salve ang pagtitipimpi, pagtitiis, at ang hindi pag-asa sa iba, kahit mabigat na ang pasan niya. Noong 16 na taong gulang siya, pumanaw rin ang kanyang ina matapos ang matagal na pakikipaglaban sa sakit sa buga. Sa araw na yon, tila nawalan ng kulay ang buong mundo ni Salve. Ngunit hindi siya hinayaang tuluyang gumuho ng kanyang ninang na si Aling Dorinda, isang biyudang may maliit na tindahan ng mga halamang gamot sa palengke. "Dito ka muna sa akin, anak," malumanay na sabi ni Aling Dorinda habang hinihimas ang likod ng umiiyak na dalagita. "Hindi ka nag-iisa. Hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan." At doon nagsimulang buuin muli ni Salve ang kanyang sarili. Sa umaga ay tumutulang siya sa tindaan ng ninang niya, sa hapon ay pumapasok sa paaralan, sa gabi naman ay gumagawa siya ng mga labada ng kapitbahay kapalit ng kaunting kita. Hindi siya reklamador, hindi siya palasagot. Kung may nakakakita man sa kanya noon, ang makikita nila ay isang payat na dalagang laging may maumong mukha. Pero sa likod nito ay isang pusong unti-unting tumitibay dahil sa pagdurusa. Habang lumalaki si Salve, mas lalo siyang nakilala sa bayan bilang maaasahan. Kapag may kailangan sa simbahan, siya ang laging takbuhan. Kapag may matandang nangangailangan ng sasama sa health center, siya ang kusang sumasabay. Kaya hindi na nakakapagtaka na kahit hindi marangya ang kanyang buhay, marami pa ring humahanga sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabilang panig ng mundo ni Salve ay may isang pamilyang kabaligtaran ng kanyang kinalakhan, ang pamilyang Vergara. Sa San Pablo, Laguna, nakatayo ang malawak at marangyang mansyon ng mga Vergara. Sila ang may-ari ng isa sa kilalang construction supply at contracting firm sa rehiyon. Ang haligi ng pamilyang iyon noon ay si Don Arturo Vergara, isang estriktong negosyante ngunit may reputasyon sa pagiging patas sa mga tao niya. Kasama niya ang kanyang asawang si Doña Celestina Vergara, isang babaeng elegante man manamit ay malamig naman ang puso. Mahilig siya sa kontrol, sa karangyaan, at sa ideyang ang kanilang apelido ay hindi dapat humalo sa mga taong walang antas na buhay, gaya ng madalas niyang sinasabi sa mga sosyal niyang amiga. Ang nag-iisang anak nila ay si Leandro Vergara. Hindi ito lumaking masama. Sa katunayan, mabait siya, mahinhin, at layo sa ugali ng kanyang ina. Ngunit lumaki rin siya sa aneo ng kapangyarihan ni Doña Celestina. Sa bawat desisyon niya, tila kailangan niya munang isipin kung ano ang sasabihin ng ina bago ang sarili niyang damdamin. Siya ang tipo ng lalaking maumo at desenteng kausap, pero kulang sa tapang kapag dumating na ang sandali ng paninindigan. Nag-cross ang landas ni Salve at Leandro sa paraang hindi inaasahan. 1 taon matapos makatapos si Salve ng kursong Business Administration, sa tulong ng scholarship at maliit na ipon ni Aling Dorinda, naimbitahan siyang tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento sa isang provincial business fair. Doon dumating si Leandro bilang kinatawan ng kumpanya ng kanyang ama. Suot nito ang isang simpleng polo, ngunit halata ang breeding at pagkadesente. Habang abala ang lahat, napansin ni Salve ang dalagang maingat na nag-aayos ng mga papel, tahimik na tumutulong sa mga exhibitors at magalang sa lahat ng lumalapit.
Miss, saang table po ba ipapasa ang registration forms? Tanong ni Leandro. Napatingala si Salve. Doon po sa dulo, sir. Pero kung gusto nyo, ako na po ang magdadala para hindi na kayo pumila. Bahagyang ngumiti si Leandro. Salamat, hindi ka mukhang staff rito. Mukhang ikaw ang nagpapatakbo ng buong event. Namula si Salve at bahagyang yumuko. Tumutulong lang po. Mula noon ay nagsimulang madalas nilang pagkikita. Hindi agad iyon pag-ibig. Nagsimula iyon sa maliliit na usapan, kamustahan, tulong sa mga proyekto, paminsang pagkain sa karinderiyang malapit sa fairgrounds, hanggang sa napansin ni Salve na may isang taong unang beses tinitingnan sa kanya na parang siya ay mahalaga. Hindi bilang kawawa o ulila, kundi bilang isang babaeng nakarapat-dapat pakinggan. Minsan, nagtanong si Leandro habang sabay silang nagkakape sa isang maliit na kafe sa bayan. Bakit parang lagi kang nagmamadali sa buhay? Napangiti si Salve ngulit may lungkot sa mata. Kasi kapag galing ka sa hirap, pakiramdam mo wala kang karapatang tumigil. Baka may mawala sa'yo. Matagal siyang tinitigan ni Leandro bago nagsalita. Ayokong may mawala sa'yo. Iyon ang simula ng mas malalim na damdamin. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang malaman ni Doña Celestina ang tungkol kay Salve, agad siyang tumutol. Para sa kanya, kahiya-hiya na maiuugnay ang kanilang apelido sa isang ulilang galing sa simpleng bayan. Ilang beses niyang sinubukang ipareha si Leandro sa anak ng mga kaibigan niyang mayayaman, kabilang na ang anak ng kaibigan niyang si Veronica Sarmiento. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpumilit si Leandro. Mama, mahal ko si Salve. Mariin niyang sabi minsang kinomprontahan siya ng ina sa hapagkainan. Tumaas ang kilay ni Doña Celestina. Mahal? Hindi ka mabubuhay sa mahal, Leandro. Ang isang apelyidong tulad ng sa atin dapat pinoprotektahan, hindi ibinabagsak. Tahimik lamang si Don Arturo noon. Ngunit nang minsang makita niya si Salve sa personal, ay tila nabawasan ang pagtutol niya. Nakita niyang may dignidad ang dalaga at higit sa lahat, hindi ito mukhang sunod-sunuran sa luho. Kaya kahit hindi niya tahasang sinuportahan, hindi rin niya hinarangan ang pag-iibigan ng dalawa. Kalaunan, nagpakasal sina Salve at Leandro sa isang simpleng seremonya. Hindi enggrande, hindi rin masaya para sa lahat. Sa gilid ng simbahan, nakaupo si Doña Celestina na tila napipilit lamang dumalo, habang ang kaibigan niyang si Veronica ay pabulong na nagsabi, Celestina, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pa itong pigilan. Ngungit ng araw na iyon, natuloy ang kasal. Pagkatapos ng seremonya, lumipat si Salve sa mansyon ng mga Vergara. Doon niya unti-unting naranasan ang lamig ng mundong matagal nang gumagalaw sa pera, reputasyon at kapangyarihan. Sa loob ng mansyon ay naroon si Minda, ang matagal nang kasambahay na mabait sa kanya. Si Tio Ramel, ang driver na tila tahimik lang, ngunit maraming napapansin. At ang legal advisor ng pamilya na si Attorney Isandro Valleña, isang lalaking palaging maingat sa mga salita, ngunit halatang kampi kay Doña Celestina. Mag-adjust ka na lang, Hija, minsang bulong ni Minda habang tinutulungan siyang ayusin ang mga gamit sa silid. Hindi madaling pakisamahan si Donya, pero mabait ka naman. Baka sakaling lumambot din siya. Napangiti si Salve, bagaman hindi kumbinsido. Susubukan ko, Ate Minda. Ayoko ng gulo. Sa mga unang buwan ng pagsasama nila ni Leandro, pinilit ni Salve na maging mabuting asawa at mabuting manugang. Nag-aral siyang mamahala ng ilan sa maliliit na gawaing pangbahay, tumulong ta ilang charity events ng pamilya at pinilit makibagay sa mga taong halatang hindi siya gusto. Sa gabi, kapag sila na lamang ni Leandro sa kwarto, saka siya bahagyang nakakahinga. Pasensya ka na kung hindi pa rin maayos si Mama. Ganyan lang talaga siya, pero darating ang araw, matatanggap ka rin niya. Tumanggo si Salve kahit may alinlangan. Sana nga, ayoko namang ikaw ang mapagitna. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay tuluyang nabasag nang mamatay si Don Arturo dahil sa inatake sa puso. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat.
Bukod sa kalungkutan, nag-iwan ng kamatayan ni Don Arturo ng malaking usapin sa negosyo at mana. Luwabas na si Leandro ang tatanggap ng malaking bahagi ng kumpanya at mga ari-arian. Bagamat may bahagi rin si Doña Celestina, hindi niya matanggap na unti-unti nang mapupunta sa anak ang kontrol na matagal niyang hawak sa pamamagitan ng kanyang asawa. Mas naging malamig siya kay Salve matapos ang burol. Mas tumalim ang mga tingin, mas dumaras ang mga parinig. Isang hapon sa sala, habang naroon si Veronica at Attorney Isandro, sadyang malakas ang boses ng Donya nang magsalita. Mahirap talaga kapag may mga taong biglang sumisiksik sa pamilya kapag naamoy ang pera. Napatigil si Salve sa paglalakad. Hindi siya sumagot, hindi siya palaban. Ngunit narinig iyon ni Tio Ramel at nakita ni Minda ang namlalabo ng mga mata niya. Lumipas pa ang ilang linggo at doon napansin ni Salve na may kakaiba sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo, mabilis mapagod, mahirapang kumain ng ilang pagkain. Nang una ay inisip niyang dahil lang iyon sa stress at sa bigat ng mga pangyayari sa bahay. Pero nang hindi mawala ang mga sintomas, lihim siyang pagsuri. Nang makita niya ang resulta, napahawakan siya sa dibdib at napaluha. Buntis siya! Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na bigat na dumaan sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng tunay na liwanag. Nanginginig man ang kamay niya habang hawak ang papel, may ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip na niya agad kung paano sasabihin kay Leandro, paano ito mapapangiti, paano marahil sa pagdating ng kanilang anak ay magkakaroon ng bagong simula ang lahat. Ngunit hindi niya alam na bago pa man niya maibulong ang magandang balita sa asawa, ay may isang pares na ng matang nakamasdan sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Si Doña Celestina. Nang magtama ang kanilang mata, napansin ni Salve ang isang titig na hindi simpleng pagkadismaya. Ito ay malamig, matalim, at may halong galit na tila may binibilang na mawawala sa kanya. "Ano yang hawak mo?" Tanong ng Donya, mababa ngunit nanunuot ang boses. Napayakap si Salve sa envelope na naglalaman ng kanyang resulta. "Wala po, medical papers lang po." Ngunit hindi ngumiti ang Donya. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit at sa bawat hakbang nito ay tila may paparating na unos na hindi pa lubos maunawaan ni Salve. At doon nagsimulang gumuho ang mundong pilit pa lamang niyang binubuo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakiramdam ang malaman na may mga taong sabay-sabay nating sinusubaybayan ang isang kwentong puno ng sakit, tapang at pagbangon. Ngayon, itutuloy natin ang mas mabigat na bahagi ng buhay ni Salve. Ang yugto kung saan ang tahimik na pangang-api ay naging isang lihim na digmaan sa loob mismo ng bahay na dapat sana'y kanlungan niya. Nakatayo si Salve noon sa gitna ng pasilyo ng mansyon. Hawak ang envelope na naglalaman ng resulta ng kanyang pagsusuri. Nanginginig ang kanyang mga daliri, pero hindi iyon dahil sa saya na kanina lamang ay umaapaw sa kanyang dibdib. Ang panginginig niya na yon ay dahil sa malamig na titig ni Doña Celestina na tila kayang butasin ang papel sa kanyang kamay at silipin ang pinakatago niyang lihim. "Ano yang hawak mo?" Ulit ng Doña, mas mababa ang boses at mas mabigat ang dating. Piliting ngumiti si Salve. "Medical papers lang po, Mama." Hindi agad sumagot si Doña Celestina. Tinitigan lamang siya nito mula ulo hanggang paa, saka bahagyang itinaas ang baba na para bang may nasagap na siyang katotohanan na hindi pa binibigkas. Sa likuran nila ay nadaanan si Minda na may bitbit ng tray ng tsaa. Nang napansin nito ang tensyon, bahagyang huminto. "May problema po ba, Donya?" Maingat na tanong ni Minda. "Wala." Malamig na sagot ni Doña Celestina, pero hindi inaalis ang tingin kay Salve. "Pero may mga bagay na dapat hindi itinatago sa bahay na ito."
Hindi na nakapagsalita si Salve. Pakiramdam niya ay kung mananatili pa siya sa lugar na iyon, tuluyan ang babagsak ang katahimikan na pilit niyang hawak. Kaya matapos ang maikling tanggo, ay mabilis siyang naglakad papunta sa kanilang silid ni Leandro. Ngunit kahit nakasara na ang pinto, hindi humupa ang tibok ng kanyang dibdib. Pagpasok niya sa silid, naupo siya sa gilid ng kama at marahang ipinatong ang isang kamay sa tiyan niya. Hindi pa iyon halata, wala pang bakas sa kanyang katawan, ngulit para sa kanya, naroon na ang buhay. Naroon na ang unang nilalang na tunay na sa kanya at sa lalaking pinangakuan siyang magiging kakampi niya. Kaya nang dumating si Leandro kinagabihan, agad siyang tumayo at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. May sasabihin ako sa'yo, hina ngunit nangingimiti niyang bungad. Pagod ang mukha ni Leandro, kagagaling lamang sa opisina at sa sunod-sunod na meeting tungkol sa negosyo ng pamilya. Ngunit nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ng asawa, bahagya siyang lumambot. "Bakit? Parang may magandang balita," sabi nito habang tinatanggal ang relo. Ibinigay ni Salve ang envelope. "Ikaw na ang buksan." Napakunot noo si Leandro, ngunit nang mabasa ang nasa papel, dahan-dahan siyang napatingin kay Salve. Ilang segundo siyang natigilan, saka bahagyang napangiti. "Salve, buntis ka?" Tumanggo siya at hindi na niya napigilan ang pagluha. "Oo." Lumapit si Leandro at iniyakap siya. Hindi mahigpit, hindi kasing init ng yakap na inaasahan niya, pero sapat iyon para maramdaman ni Salve ang unang patunay na hindi siya nag-iisa sa saya niyang iyon. "Magiging tatay na ako," mahinang sabi nito. Sandali siyang napapikit. "Masaya ka ba?" "Oo naman, pero may halong pag-aalala ang boses nito. Kaya lang, timing ba ito ng maayos?" Parang may lamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Salve. Bahagyang kumalas siya at tinignan ng asawa. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Leandro. "Hindi sa ayoko, Salve. Masaya ako, pero alam mo naman ang sitwasyon ngayon. Hindi pa tapos ang estate settlement ni Papa. Magulo pa ang negosyo, marami pang hinahabol na papeles. Baka lalo lang magulo." Hindi sumagot agad si Salve. Unang pagkakataon niyon na nadama niya na kahit masaya si Leandro, may mas malakas pa rin na boses sa isip niya, ang boses ng responsibilidad, ng negosyo at marahil ng ina niyan matagal nang humahawak ng takbo ng buhay niya. Kinabukasan, lalo lamang napatunayan iyon. Sa hapag ng kainan, bihirang magkasabay-sabay ang lahat, pero nang umagang iyon ay naroon si Doña Celestina, si Leandro, si Attorney Isandro na maagang dumating para sa ilang dokumento, at maging si Veronica na nagkataong napadaan raw para makipagkape. Nakaupo si Salve sa dulo, tahimik na umiinom ng tubig, nang biglang sumalita ang Doña na para bang may matagal nang hinihintay na tiempo. "Leandro," Sabi niya habang hinihiwa ang prutas sa plato. May mga panahon na ang isang lalaki ay kailangang maging praktikal at hindi padalos-dalos sa mga desisyon. Napatingin si Leandro. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama?" "Ang ibig kong sabihin," tugon nito nang hindi man lang tumitingin kay Salde. "Hindi lahat ng bagay na dumarating ay dapat agad ipinagdiriwang, lalo na kung may epekto iyon sa pangalan, mana, at takbo ng pamilya." Naging mabigat ang hangin sa silid. Si Veronica, na dati mahilig makisawsaw, ay tumikhim at nagkunwaring abala sa tasa ng kape. Si Attorney Isandro naman ay bahagyang umayos ng salamin. "Celestina," mahinang saway ni Veronica, ngunit halatang gusto rin nitong marinig ang susunod. Tinignan ng Donya si Salve ng direkta. "Alam ko na." Napatigil si Salve, samantalang si Leandro ay napakurap. "Mama?" Buntis si Salve, at hindi ako bulag. Inilapag ni Doña Celestina ang kubyertos. "Pero bago kayo magpakasaya, dapat ninyong maintindihan ang magiging epekto niyan." "Mama, anak namin ito," pigil na sabi ni Leandro. "At anak mo rin ang magiging dahilan ng mas malaking gulo sa pamilyang ito
kung hindi ka mag-iisip. Patalim na sagot ng Donya. Wala pang maayos na hatian sa ari-arian. Wala pang malinaw na disposisyon sa shares ng kumpanya. Kapag isinilang ang batang iyan, mas lalong kakapal ang usaping legal. Otomatikong mapatingin si Leandro kay Attorney Isandro. Parang iyon ang hinihintay ng Donya. Umayos ng upo ang abogado. Sa totoo lang, Sir Leandro, may ilang technical complications po talaga. Hindi naman ito imposible, pero may pwedeng maging epekto sa estate process at sa claims sa future holdings kapag magkakaroon agad ng direct heir habang unsettled pa ang ibang bahagi ng dokumentasyon. Hindi man sigurado si Salve sa lahat ng terminong nainig niya, malinaw sa kanya ang pakay ng usapan. Hindi ito simpleng pag-aalala. Ito ay paglalatag ng takot. Takot na ang sanggol sa sinapupunan niya ay maging bahagi ng pamilyang iyon hindi bilang tao, kundi bilang banta sa pera. Nang araw ding iyon, nagsimulang magbago ang trato sa kanya loob ng mansyon. Ang kwartong dati may fresh flowers tuwing umaga ay hindi na nilalagyan. Ang mga pagkaing gustong-gusto niya ay hindi nakasama sa hinahain. Ang mga gawaing hindi naman niya dating obligasyon ay biglang ipinapasa sa kanya ng house supervisor na halatang inutusan lamang. Kapag may bisita, pinapakiusapan ng Donya na manatili na lang siya sa silid para makapagpahinga. Mulit alam niyang ang totoo ay ayaw lamang siyang maiharap sa mga kaibigan nito. Minsan, nadatnan niyang nagkukwentuhan sa sala sina Veronica, Doña Celestina at dalawang babaeng hindi niya kilala, sina Clarice Vidanes at Mirna Alzate, pawang mga sosyalerang kaibigan ng Donya. Pagdaan niya, biglang tumahimik ang mga ito, pero hindi nagtagal ay muling sumigaw si Clarice, sadyang malakas ang boses. Talaga bang uso na yon ang mabilis na pag-akyat sa lipunan? Natatawang sabi nito. Sumingit si Mirna. Kapag sinuwerte ka nga naman sa napangasawa, jackpot na. Hindi na lumingon si Salve. Dumiretso lamang siya sa kusina, ngunit hindi niya napigilan ang panunubig ng kanyang mga mata. Doon siya nadatnan ni Minda. Hiyaan mo na sila, hiha, mahinang sabi ng kasambahay habang iniaabot ang baso ng maligamgam na tubig. Piliting numingi si Salve. Nakakahiya, Ate Minda, parang kahit anong gawin ko, mali. Hindi ikaw ang mali, mahinang ngunit madiin na tugon ni Minda. May mga taong sanay lang na sila ang masusunod. Lumipas ang mga araw at mas lumala ang panggigipit. Isang umaga, pinapunta sa mansyon si Nurse Celine Arboleda, isang pribadong nurse na madalas umalalay noon sa matandang kamag-anak ng mga Vergara. Akala ni Salve ay may nag-aalaga lamang sa kanya dahil sa pagbubuntis, ngunit sa unang pag-uusap pa lang nila, may kakaiba na siyang naramdamang lamig. Kumusta ang pakiramdam mo, Ma'am Salve? Tanong ni Nurse Celine habang kinukuhanan siya ng blood pressure. Ayos naman po, paminsan-minsan lang ang hilo. Tumanggo ang nurse at tumingin sa notes niya. Stress ang kalaban mo ngayon, dapat iwasan mo yon. Minsan kasi, kung masyadong komplikado ang sitwasyon, mas mabuting pag-isipan kung ano ang pinakamainam para sa lahat. Napatingin si Salve sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Biglang numiti si Nurse Celine, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata niya. Wala naman, health options lang. Alam nyo naman, may mga pagbubuntis na mas dapat pag-isipan ng mabuti. Mula sa pintuan ay nakita ni Salve ang anyo ni Doña Celestina. Nakatayo ito roon, tahimik lang, ngunit halatang pinakikinggan ang bawat salita. Doon nagsimulang manikip ang dibdib ni Salve, hindi lang dahil sa pangamba, kundi dahil sa unti-unti na niyang nauunawaan na hindi simpleng hindi siya tanggap ng biyena niya. May mas malalim na layunin ito, at ang layuning iyon ay ang burahin ang batang dinadala niya bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong maisilang. Sa mga panahong wala si Leandro sa bahay, wala siyang mapagsabihan. Kapag sinusubukan niyang ilapit ang usapan sa asawa, lagi itong may pagod, may meeting o may pagkaalanganin sa boses. "Mama's just worried," sabi ni Leandro isang gabi habang nakatalikod at nag-aayos ng file sa mesa. Matigas lang talaga ang paraan niya.
Worried? Napataas ang boses ni Salve, ngunit agad din niya itong hininaan. Pinaparamdam niya sa akin na pabigat ako, na parang ang anak natin ay isang problema sa papeles. Huminto si Leandro, ngunit hindi agad lumingon. Hindi ko sinasabing tama siya. Ang sinasabi ko lang, wag muna nating palakihin. Paano ko hindi palalakihin? Nanginginig na tanong ni Salve. Ako ang pinaparinggan sa hapag, ako ang pinalalabas na oportunista, ako ang binabantayan kahit sa pagpapahinga ko. At ngayon, pati nurse na pinapunta rito ay parang may gusto ring ipahiwatig. Napabuntong hininga si Leandro at saka lang humarap sa kanya. Salve, please, pagod na rin ako. Iyon ang gabing unang naramdaman ni Salve na hindi sapat ang pagmamahal kung wala naman itong lakas na ipagtatanggol ka. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula siyang maghanap ng sandaling makahinga. Tuwing may pagkakataon at hindi siya mahimpit na minamatyagan, lumalabas siya sa harap ng subdivision at bumibili ng kaunting prutas o tinapay. Doon niya nakilala si Jessa Alon, isang batang tindera na masayahin kahit halatang kapos sa buhay. Ate, parang lagi kang malungkot, sabi ni Jessa habang inaabot sa kanya ang supot ng dalandan. Hindi bagay sa mukha mo. Napangiti si Salve ng bahagya. Halata ba? Oo, pero may mga tao talagang sinusubok muna bago paginhawahin. Ang payak na linyang iyon mula sa isang simpleng tindera ay tila naging pahinga sa magulong isip ni Salve. Paminsan-minsan ay dumaraan siya roon, bumibili kahit hindi naman kailangan at nakikinig lamang sa simpleng kwento ni Jessa tungkol sa pangarap nitong makapag-aral muli. Hindi rin nagtagal at minsang nadaanan niya ang maliit na chapel sa gilid ng subdivision kung saan niya nakilala si Pastor Nereo, isang may edad na lalaking mahinahon magsalita. Hindi niya ibinuhos lahat ng problema, ngunit sapat ang kanyang nasabi upang mabigyan siya ng payo. Anak, sabi ng pastor habang magkatapat silang nakaupo sa lumang kahoy na bangko. Ang pinakadelikadong uri ng kasamaan ay yung may ngiti at magandang bihis. Kapag may mali kang nararamdaman, huwag mong baliwalain. Ang katahimikan ay minsang kabutihan, pero minsan din ay nagiging kulungan. Umuwi si Salve ng araw na iyon na mas mabigat ang isip, ngunit mas malinaw na ang pakiramdam. At lalo iyong luminaw makalipas ang ilang araw sa mismong gabi na nagpasya si Doña Celestina na itigil ang pagpapaligoy-ligoy-ligoy. Pinatawag siya nito sa study room, isang silid na puno ng makakapal na libro at mamahaling gamit, ngunit walang init. Naroon din si Attorney Isandro, nakaupo sa sulok, at si Nurse Celine na tila handang tumayo anumang oras. Umupo ka, utos ng Donya. Dahan-dahang umupo si Salve, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi na nag-aksaya ng salita si Doña Celestina. Ipapalaglag mo ang batang iyan. Parang huminto ang oras. Napatayo agad si Salve. Ano po? Wala kang maling narinig, malamig na sagot nito. Hindi pwedeng isilang ang batang iyan sa panahong ito. Hindi ko hahayaang magkaroon ng kahati sa pera ng anak ko ang magiging anak mo. Namutla si Salve. Anak ko po ito. Apo niyo po ito. Hindi ko kailangang apo na magpapagulo sa mana at negosyo. Putol ng Donya. At huwag ka nang magmalinisan. Alam kong galing ka sa hirap. Alam kong naiintindihan mo ang halaga ng pera. Kaya huwag mong ipagkakaila na may bahagi sa iyo ang kagustuhang makasingit sa kayamanang ito. Hindi totoo yan, nanginginig na sabi ni Salve. Hindi ko pinakasalan si Leandro dahil sa pera. Lahat yayan ay madaling sabihin, singinat ni Attorney Isandro, halos pabulong pero sadyang naririnig. Napatingin si Salve kay Nurse Celine, umaasang may kahit kaunting awa siyang makikita roon, ngunit umiwas lamang ng tingin ang nurse. Patuloy si Doña Celestina. Kung papayagan ka, maayos nating matatapos ito. Dadalhin ka sa ospital, sasagutin ang lahat, makakabalik ka sa normal. At kung marunong kang makisama, mananatuli ka pa rin sa bahay na ito. At kung hindi po? Halos pabulong na tanong ni Salve. Ngumiti ang Donya, ngulit iyon ang ngiting walang awa. Kung hindi, palalayasin kita.
Sisirain ko ang pangalan mo. Ipapaalam ko sa lahat na ikaw ang nagdala ng gulo sa pamilya namin at hindi mo na makikita si Leandro sa paraang gusto mo. Ako ang may hawak ng mundong ginagalawan ninyo. Nanginginig na si Salve. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umalis. Gusto niyang hanapin ang asawa niya at ipamukha rito ang lahat. Ngulit sa sandaling iyon, naisip niya ang kawalan niyang kakampi sa loob ng bahay na iyon. Naalala niya ang estate issues, ang impluensya ng Donya, ang kahinaan ni Leandro, at ang katotohanan na kung lalaban siya ng wala sa oras, baka mas mapahamak ang batang dinadala niya. Kaya sa unang pagkakataon, pinili niyang itago ang apoy sa likod ng luha. Dahan-dahan siyang tumanggo. "Sige po," sabi niya, halos hindi marinig. "Papayag ako." Nagkatinginan sina Attorney Isandro at Nurse Celine. Si Doña Celestina naman ay bahagyang sumandal sa upuan na tila nakahinga ng maluwag. "Mabuti," sabi nito. "Sa wakas, natuto ka ring lumugar." Ngulit hindi nila alam na sa sandaling ibinaba ni Salve ang kanyang mukha at nagkunwaring wasak, isa pang bahagi ng kanyang pagkatao ang tahimik na nagising. Paglabas niya ng study room noong gabing iyon, sinalubong siya ni Minda sa madilim na bahagi ng kusina. "Anong nangyari, Hiha?" Takot na tanong nito. Tumingin si Salve sa kanya, luhaan, ngulit matagag ang titig. "Ate Minda, tama ka, hindi sila titigil." Namasa ang mga mata ni Minda. "Anong gagawin mo?" Saglit na tumingin si Salve sa taas, sa kisame ng mansyong ilang buwan pa lang niyang tinitirahan, ngulit para na siyang bilanggo roon. Pagkatapos ay marahang hinawak ang tiyan niya. "Magpapanggap akong sumuko," bulong niya. Pero hindi nila alam, magsisimula pa lang akong lumaban. Bago tayo dumako sa mas matinding bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung saan ka taga at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng loob ang malaman na marami tayong sabay-sabay na sumusubaybay sa kwentong ito ng isang babaeng tahimik na nagdusa, ngulit mas tahimik na naghanda para sa tamang sandali ng kanyang paglalaban. Sa bahaging ito, masasaksihan natin kung paano unti-unting binaliktad ni Salve ang laban sa mismong araw na akala ng kanyang biyanan ay tuluyan niya na itong napasuko. Paglabas ni Salve mula sa study room noong gabing iyon, halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang mga paa. Ang dibdib niya ay mabigat, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo, at ang mga mata niya ay namamaga sa pagpipigil ng luha. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, may isa ng bagay na unti-unting tumitibay sa kanya, ang pasyang hindi niya hahayaang galawin ni Numan ang batang nasa sinapupunan niya. Habang hawak niya ang tiyan niya sa loob ng kanilang silid, tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nasa banyo noon si Leandro at hindi pa niya alam kung paano niya sisimulan ang susunod na hakbang. Hindi niya pwedeng sabihin kaagad sa asawa ang lahat dahil natatakot siya na sa halip na maging kakampi niya, baka muling lamunin ng pag-aalinlangan. Sa halip, pinili muna niyang bantayan ang bawat galaw sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagkunwari siyang mahinom, wala siyang inaway, wala siyang kinumpronta. Nang nagtanong si Doña Celestina sa hapagkainan kung handa na ba siyang magpatingin sa espesyalista makalipas ang ilang araw, mahina lamang siyang tumanggo. "Opo, kung iyon ang makakabuti," sagot niya. Nagpalitan sina Doña Celestina at Attorney Isandro na parabang naging panatag ang loob ng mga ito sa sagot niyang iyon. Si Leandro naman na nooy abala sa pagbabasa ng ilang papeles ay napatingin sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Naramdaman ni Salve ang sakit sa dibdib sa katahimikan na iyon, ngunit hindi niya hinayaang mabasag ang pag-acting niyang sumuko na. Sa mga sumunod na araw, doon nagsimula ang lihim niyang paghahanda. Ang unang nilapitan niya ay si Minda. Isang madaling araw habang tahimik pa ang buong mansyon at si Minda ay naghihiwa ng gulay sa kusina para sa almusal, dahan-dahan siyang lumapit si Salve. Maputla pa rin ang mukha niya, ngunit mas matatag na ang mga mata niya kaysa sa nakaraang gabi. "Ate Minda, kailangan ko ng tulong mo, pero delikado ito." Agad tumigil si Minda sa ginagawa. "Para sa bata?" Tumanggo siya. "Oo, at para mailigtas ko rin ang sarili ko." Hindi na siya pinatapos ng kasamahan.
Sabihin mo lang kung anong kaya kong gawin. Doon inamin ni Salve ang buong sinabi ng Donya tungkol sa pagpapalaglag, pati ang banta nito na palalayasin siya at sisirain ang pangalan niya kapag hindi siya sumunod. Habang nagsasalita siya, unti-unting nanginginig ang kamay ni Minda sa galit. Matagal ko nang alam na may kadiliman ng Donya. Mariing sabi nito. Pero hindi ko akalaing aabot siya sa ganyan. May alam ka ba tungkol sa dati niyang mga ginawa? Maingat na tanong ni Salve. Saglit na natahimik si Minda. Luminga muna ito sa paligid bago lumapit ng kaunti. May isang pangyayaring matagal nang ibinabaon sa limot dito sa bahay. Noong buhay pa ang bayaw ng Donya, may naging usapan noon tungkol sa isang babaeng nabuntis. Hindi ko alam ang lahat pero narinig ko minsan si Tio Ramen na nagsabi na may pinilit ding ipaayos na kaso. Pagkatapos noon, biglang nawala ang babae sa eksena. Nanlaki ang mga mata ni Salve. Ibig mong sabihin, hindi ito ang unang beses. Hindi ko pa masasabi ng sigurado, sagot ni Minda. Pero si Tio Ramel ang mas maraming alam, matagal na siyang driver ng pamilya. Nang gabing iyon, naghintay si Salve ng pagkakataong makausap si Tio Ramel. Nadatnan niya ito sa garahe habang pinupunasan ang itim na sedan ng pamilya. Tio, maingat niyang tawag. Lumingon ang matanda at agad napansin ang seryosong anyo niya. May problema ba, hiha? Sa loob ng garahe, sa gitna ng amoy ng langis at lumang goma, doon ibinuhos ni Salve ang totoo. Hindi na nagulat si Tio Ramel, sa halip ay malungkot lamang itong napailing. Hindi na bago ang ganyang galawan sa pamilyang ito. Noong dalaga pa si Doña Celestina, ang tanging pinanghahawakan niya lagi ay pera at pangalan. Kahit kapwa niya dugo, kaya niyang saktan para lang mapanatili ang gusto niya. Ano po ang alam ninyo? Halos pabulong na tanong ni Salve. Huminga ng malalim si Tio Ramel. Noong mga bandang 25 taon nang nakalilipas, may hipag ang Donya, si Lilian, kapatid ni Don Arturo sa pinsan. Nagdalang tao iyon sa lalaking hindi gusto ng pamilya. Ayaw ng Donya na may makihati raw sa isang lupang pinag-aagawan noon. Nagkaroon ng malaking iskandalo. Pagkatapos ng ilang linggo, biglang sinabi sa amin na nag-abroad si Lilian. Pero bago iyon, ako mismo ang naghatid sa kanya sa isang klinik sa Maynila. Umiiyak siya ng todo. Nakarinig pa ako ng sigawan nila sa sasakyan. Parang biglang lumamig ang palidid kahit mainit ang hangin sa garahe. Hindi makapaniwala si Salve na ang kinatatakutan niya ngayon ay maaring kaparehong dilim na minsan nang sumira ng buhay ng ibang babae. Tiyo, handa po ba kayong tumistigo kung kinakailangan? Matagal siyang tinitigan ng matanda. Matanda na ako, hiha. Wala na akong dapat ikatakot. Kung para sa kaligtasan mo at ng bata, oo. Ang susunod na hakbang ni Salve ay mas delikado. Kailangan niya ng doktor na mapagkakatiwalaan. Naalaza niya si Dr. Fidel Serrano, isang obstetrician sa Lucena na minsang tinulungan ng kanyang yumao ng ina. Noon nang nagkaproblema sa pagbabayad si Dr. Fidel sa inuupahan nitong bahay, habang nagsisimula pa lang sa propesyon, si Luningning ang tumahi ng mga uniforme ng klinika nito nang halos walang singil. Kaulanan ay naging malapit ito sa pamilya nila. Sa tulong ni Minda, nakalusot si Salve sa mansyon sa dahilang bibili raw siya ng prenatal vitamins. Sa halip ay dumiretso siya sa maliit ngunit maayos na klinik ni Dr. Fidel. Pagkakita pa lang sa kanya ng doktor, agad itong nag-alala. Salve, bakit ka namumutla? May problema bang pagbubuntis mo? Napaluha siya sa unang pagkakataon mula nung magsimulang magplano. Dok, gusto po akong ipalaglag. Napatigil si Dr. Fidel. Dahan-dahan niyang sinara ang pintuan ng consultation room at pinaupo si Salve. Doon niya isinalaysay ang lahat, ang banta ni Doña Celestina, ang mga salita ni Nurse Celine at ang katahimitan ni Leandro at ang kutob niyang may mas malalim pang kasalanang itinatago ng biyanghan niya. Tahimik na nakinig si Dr. Fidel. Pagkatapos ay madiing sinabi, "Makinig ka sa akin. Wala kang pipirmahan, wala kang iinumin, at wala kang papayagang gawin sa katawan mo nang hindi malinaw ang proteksyon mo. Kailangan mo ng abogado. At kung gusto nilang ospital, bibigyan natin sila ng ospital, pero hindi sa paraang iniisip nila." Doon unang umusbong ang plano.
Sa pamamagitan ng referral ni Dr. Fidel, nakilala ni Salve si Attorney Maris Taniedo, isang mahusay ngunit tahimik na abogado sa women's protection cases. Hindi ito katulad ni Attorney Isandro na makinis magsalita at laging kampe sa makapangyarihan. Direkta si Maris, matalas at hindi madaling ma-intimidate. Sa una nilang pagkakita sa maliit na opisina sa Lucena, agad sinabi ni Maris, "Kung ang gusto mo ay proteksyon, kailangan nating ng ebidensya. Hindi sapat ang sabi-sabi. Kaya ko pong magtiis, pero gusto kong matapos ito nang hindi na sila makapangsakit pa sa iba." Kung ganon, sabi ng abogado, hindi kita ilalayo, titiyakin nating may haharap sa ginawa nila. Sa mga sumunod na araw, maingat na kumilos si Salve. Sa payo ni Attorney Maris, tinipo nila ang lahat ng maaaring maging sandata, voice recordings ng ilong pananakot ni Doña Celestina, screenshots ng mga mensaheng ipinadala ni Nurse Celine hinggil sa schedule at procedure, at testimonya ni Minda at Tio Ramel. Naging malaking tulong din ang isang lumang kahon ng dokumento na itinago ni Aling Dorinda, mga sulat at photocopy ng ilang papeles na minsang iniwan ng isang dating kaibigan ng pamilya Vergara, kabilang ang pahiwatig sa lumang skandalong may kinalaman kay Lilian. "Ninang, paano niyo po nakuha ang mga ito?" Gulat na tanong ni Salve nang iabot iyon sa kanya ni Aling Dorinda sa kanilang lumang sala sa Lukban. Napabuntong hininga ang matanda. "May mga bagay na matagal ko nang gustong ilabas pero wala lang tamang panahon. Yung kaibigan kong si Belen Rocamora, dating sekretary sa isang kumpanya ni Don Arturo, siya ang nag-iwan ng ilang kopya ng dokumento sa akin noon. Natakot siyang may mangyari sa kanya kapag nagsalita siya. Namatay na siya 2 taon na ang nakalilipas. Baka ito na ang tamang oras para mailabas ang totoo." Habang papalapit ang araw ng nakatakdang pagpunta sa ospital, lalo namang panatag si Doña Celestina. Napansin pa ni Salve na tila mas magaan ang kilos ng biyenan niya na para bang may malaking balakid ng mawawala sa daraanan nito. "Magpahinga ka ng maayos," sabi ng Donya 2 gabi bago ang schedule. "Opo," sagot ni Salve, yuko ang ulo. Maging si Leandro ay tila lulutang-lutang sa mga araw na iyon. Halatang may iniisip ngunit wala pa ring lakas upang usisain ng buo ang sitwasyon. "Syurado ka bang ayos ka lang?" tanong nito sa asawa isang gabi. Tumingin si Salve sa kanya ng matagal. "Ikaw ba, syurado ka bang ayos ka lang?" Hindi agad nakasagot si Leandro. "Hindi ko alam," mahina nitong sabi. Sa loob-loob ni Salve, iyon na marahil ang pinakatapat na sagot na nakuha niya rito sa mahabang panahon. At dumating lang araw na akala ni Doña Celestina ay araw ng kanyang panalo. Maagang maaga pa lamang ay nakabihis na siyang ng pormal, ngunit hindi masyadang pansinin. Si Salve namay pinagsuot ng simpleng maternity dress ni Minda. Si Leandro, tahimik lamang, ay sumama sa biyahe na tila hindi rin ganap na alam kung ano ang mangyayari. Sa harap ng mansyon ay naghihintay na ang kotse at sa manibela ay si Tio Ramel na kagaya ng dati ay walang bakas ng emosyon sa mukha. Diretso sa St. Helena Medical Center, utos ni Doña Celestina. "Opo, Doña," sagot ng driver. Sa buong biyahe wala halos nagsalita. Nakatingin lamang sa bintana si Salve, hawak ang kanyang tiyan. Paminsan-minsan ay lihim siyang humihinga ng malalim. Naririnig niya ang tibok ng puso niya at sa bawat tibok ay inuulit niya sa isip ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Pagdating nila sa ospital, nataka si Leandro nang hindi sa regular operating wing sila dinala. Sa halip ay sinalubong sila ng isang staff at pinapunta sa isang pribadong conference room sa 3 palapag. "Bakit dito?" kunot noong tanong ni Leandro. Bahagyang humigpit ng hawak ni Doña Celestina sa kanyang bag. "Siguro may orientation muna." Ngunit pagpasok pa lamang nila sa conference room, tila tumigil ang mundo. Nandoon si Dr. Fidel Serrano, kalmado ngunit handa. Katabi nito si Attorney Maris Taniedo na may hawak na makapal na folder. Naroon din sina Minda at Tio Ramel.
Sa may gilid ay nakaupo si Veronica Sarmiento, halatang hindi komportable at tila inimbitahan lamang ng hindi lubusang na alam ang lahat. May isa pang babae roon na hindi kilala ni Leandro, si Belenita Rocamora, pamangkin ng yumawang si Belen, dala ang ilang lumang papeles mula sa tiyehan niya. Napahanti si Doña Celestina sa mismong pintuan. Ano ito? Dahan-dahang tumayo si Salve. Hindi na siya nakayuko ngayon. Hindi na rin nanginginig ang boses niya. Ito po, Mama. Ang araw na akala niyong ako'y susunod sa inyo. Pero ito ang araw na titigil na kayo. Nanlaki ang mata ni Leandro. Salve! Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Attorney Maris at inilagay ang folder sa mesa. Ang ibig sabihin nito, Mr. Vergara, ay may sapat kaming batayan upang magsampa ng complaint para sa coercion, psychological abuse, at threats against my client. At narito ang affidavit witnesses, medical documentation, message records at recordings. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Celestina, ngunit kapansin-pansing pumiyok ang kanyang boses. Tahimik na binuksan ni Attorney Maris ang folder. Isa-isang lumabas ang mga papel, audio transcripts, bank records, lumang dokumento may kinalaman kay Lilian, maging ang mensahe ni Nurse Celine tungkol sa pre-arranged procedure ay naandoon. Sapat na ito para simulan ang kaso. Malamig na sabi ng abogado. At kung kinakailangan, palalawakin pa namin ang investigasyon sa mga nauuna ninyong ginawa. Napaatras si Doña Celestina. Sa unang pagkakataon, ang babaeng sanay mag-utos ay waring nawalan ng matibay na sahig sa ilalim ng kanyang paa. At sa araw na iyon, sa loob ng ospital na inakala niyang magiging lugar ng pagsuko ni Salve, doon mismo nagsimulang gumuho ang kanyang kapangyarihan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, magkomento ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa ay may mga taong sabay-sabay na sumusubaybay sa kwento ng isang babaeng hindi piniling maging mahina habang dinudurog ang kanyang pagkatao. Ngayong bahaging ito, makikita natin kung paano unti-unting bumangon si Salve matapos ang araw na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay, at kung paano rin nagsimulang mabiyak ang mundong matagal nang inaakalang hindi matitinag ng mga taong umapi sa kanya. Pagkatapos ng komprontasyon sa conference room ng ospital, hindi na muling sumakay si Salve sa parehong sasakyan na sinakyan niya papunta roon. Habang si Doña Celestina ay nanginginig sa galit at si Leandro ay hindi malaman kung saan titingin, mahinahon mulit matatag na lumapit si Attorney Maris kay Salve at inakay siya palabas ng gusali. Nasa labas si Minda, hawak ang maliit na bag na inihanda niya para kay Salve, habang si Tio Ramel naman nakahanda ring ihatid siya sa ligtas na lugar. Sigurado ka ba rito, Hiha? Mahina ngulit puno ng malasakit na tanong ni Minda habang inilalagay sa likod ng sasakyan ang bag. Tumingin si Salve sa mataas na gusali ng ospital, saka sa sariling tiyan na parabang doon niya kinukuha ang lakas na hindi niya alam na meron siya. Ngayon lang po ako nakakasigurado ng ganito, ate. Sa halip na bumalik sa mansyon ng mga Vergara, dumiretso sila sa lukban, sa maliit ngunit payapang bahay ni Aling Dorinda. Pagdating pa lamang nila sa tapat ng bahay ay nakaabang na ang matanda, kasama ng ilang kapitbahay na matagal nang nagmamalasakit kay Salve. Naroon si Mang Tarsilo, ang tahimik ngunit mabait na tindero ng bigas, si Aling Fe na kilala sa barangay bilang malambing sa mga bata at palabiro sa matatanda, at maging si Jessa Alon na may dalang supot ng pungkan at sabik na makitang ligtas ang ate na lagi niyang kinakausap sa labas ng subdivision. Pagkababa ni Salve lang sa sasakyan ay agad siyang inakap ni Aling Dorinda. Anak, wala ka nang dapat balikang sakit doon. Nangingilid ang luhang sabi ng matanda. Dito ka muna, dito ka hihinga.
Hindi na napigilan ni Salve ang tuluyang pagluha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay wala siyang kailangang patunayan. Hindi niya kailangang magkunwaring matatag. Hindi niya kailangang itago ang takot. Sa maliit na bahay na iyon, hindi siya manugang na minamata o asawang laging kailangang mag-intindi. Isa lamang siyang buntis na babaeng kailangang iligtas at mahalin. Sa mga sumunod na linggo, maingat na inayos ni Attorney Maris ang mga legal na hakbang para sa kanya. Inihanda ang protection order, inayos ang mga salaysay ni Minda at Tio Ramel at sinimulang kalapin ang mas marami pang dokumento na maaaring magpatibay ng kaso laban kay Doña Celestina. Habang tumatakbo ang mga yon, si Dr. Fidel na may regular na dumadalaw upang masiguradong ligtas ang pagbubuntis ni Salve. Kailangan mo ng pahinga, hindi lang sa katawan kundi sa isip, sabi ni Dr. Fidel habang chine-check ang blood pressure niya isang umaga. Parang ngayon ko lang nararamdamang pwede pala akong huminga ng hindi nag-iingat. Dahil ngayon, hawak mo na ang direksyon ng buhay mo. Tugon ng doktor. Sa kabay ng unti-unting paglaya ni Salve ay ang tahimik na pagpasok ng mga bagong tao na tutulong sa kanyang pagbangon. Isa na roon si Rowena Casilag, ang municipal social worker na inirekomenda ni Attorney Maris upang matulungan siya hindi lang sa legal na aspeto kundi pati sa emotional recovery at mga benepisyong maaaring makuha bilang buntis na dumaan sa matinding psychological abuse. Hindi mo kailangang ikahiya ang nangyari sa'yo, sabi ni Rowena sa una nilang pag-uusap sa munisipyo. Ang dapat mahiya ay ang mga taong gumawa noon. Ikaw, survivor ka. Malahing bagay ang mga salitang iyon para kay Salve. Matagal kasi niyang iniisip na baka may mali rin sa kanya. Baka kung mas magaling lang siyang makisama, mas mapanpasensya o mas tahimik, hindi sana lumala ang lahat. Pero sa tulong ni Rowena, unti-unti niyang natutunan na hindi kasalanan ng biktima ang kalupitan ng nang-aapi. Minsan, after one of their sessions, ipinakilala siya ni Rowena kay Maestro Elpidio, isang retiradong gulo at dating trainer sa mga livelihood seminar sa bayan. Tahimik lang ang matanda, ngunit may talas magsalita kapag tungkol sa sipag at kabuhayan. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Sabi nito habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga sa covered court ng barangay. May alam ka bang gawin bukod sa mga napagdaanan mo? Napagiti si Salve. Marunong po ako magluto. Nung bata pa ako, tumutulong ako kay mama sa paggawa ng suman, minanok, sa pansit habhab. Kay Ninang Dorinda naman, natuto akong magtimpla ng mga halamang gamot at gumawa ng simpleng delicacies. Bahagyang tumango si Maestro Elpidio. Maganda. Ang mga taong galing sa sakit, madalas may dalawang daan. Manatiling sugatan o gawing puhunan ng natutunan sa buhay. Mukhang kaya mong piliin ang pangalawa. Sa tulong ni Rowena at ni Maestro Elpidio, nagsimula si Salve sa pinakamaliit ngunit pinakamahalagang paraan. Gumawa ng lutong bahay na pagkain at ibenta ito sa palengke at sa ilang tricycle terminal sa bayan. Sa simula ay suman, puto at lugaw lamang iyon. Si Jessa pa ang tumutulong minsan sa paglalako, habang si Aling Dorinda ay nag-aasikaso sa mga order ng kapitbahay. Ate Salve, ubos agad yung 10 supot mo kahapon, masayang sabi ni Jessa isang umaga habang nakaakib sa basket ng paninda. Sabi ni Aling Fe, ang sarap daw ng timpla mo sa lugaw, parang pangmayaman pero presyong pangmasa. Napatawa si Salve, isang totoong tawa na matagal na niyang hindi nagagawa. Ikaw naman, Jessa, pero salamat, kahit papaano may nagagawa ako para sa anak ko. Habang dahan-dahang bumubuti ang takbo ng maliit niyang kabuhayan, mas lalong gumagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi man marangya, ramdam niya ang dignidad ng kinikitang malinis. Bawat supot ng pagkain, bawat order ng kapitbahay at bawat pasasalamat ng customer ay tila piraso ng bagong buhay na unti-unti niyang binubuo. Dumating ang buwan ng kanyang panganganak na may halong kaba, ngunit mas maraming pag-aka. Hindi man siya sinamahan ni Leandro sa mga huling check-up, hindi siya nagkulang sa mga taong sumuporta sa kanya.
Naroon si Aling Dorinda, si Minda na paminsan-minsang palihim na dumadalaw para magbalita, si Rowena at maging si Jessa na halos araw-araw ay may bitbit na prutas o lugaw para sa kanya. Nang sumapit ang gabi ng panganganak, mabilis siyang dinala sa ospital sa tulong ni Tio Ramel at Dr. Fidel. Matagal ang labor niya. Ilang ulit siyang napapikit sa safit, ilang ulit din siyang napabulong sa sariling kaya niya ito para sa anak niya. Sa labas ng delivery room ay nag-aabang sina Aling Dorinda at Minda, kapwa nagdarasal. Makalipas ng ilang oras, umalingaw-ngaw sa silid ang matinis na iyak ng isang sanggol. Isang malusog na baby boy, nakangiting sabi ni Dr. Fidel habang ipinapakita niya ito sa kanya. Hindi napigilan ni Salve ang pagluha nang makita ang anak. Maliit pa ito, mapula ang mukha at naninikip ang mga kamao na parabang handa na ring lumaban sa mundo. Dahan-dahan niya itong hinaplos at mahinang ibinulong, "Lior, ikaw ay Lior. Ikaw ang liwanag ko." Sa pagsilang ni Lior, tila nagbukas ang mas malinaw na umaga para kay Salve. Mas tumindi ang dahilan niya para magsikap at mas tumibay ang loob niya na huwag hayaang bumalik sa dati ang kanyang buhay. Lumaki ang demand sa kanyang pagkain nang makilala sa bayan ang Lutong Salve. Unang tawag lamang ng mga kapitbahay na kalaunan ay naging pangalan ng kanyang maliit na negosyo. Mula sa palengke ay nakakuha siya ng ilang suki sa kantinang munisipyo, pagkatapos sa isang review center at nang maglaon ay maging sa 2 events place sa kalapit bayan. Hindi na pwede to sa maliit lang na kalan, natatawang sabi ni Maestro Elpidio habang tinitignan ang dagsa ng order sa kanilang maliit na kusina. Kailangan mo nang mag-level up, hiha. Sa tulong ng kaunting pautang mula sa isang women's cooperative na inirekomenda ni Rowena at sa dagdag na puhunan mula sa sariling ipon, nakabili si Salve ng mas malaking lutuan at ilang gamit. Hindi siya yumaman agad, ngunit malinaw na umaangat ang buhay niya. Nakapag-ipon siya para sa gatas at pangangailangan ni Lior. Nakapagpahinga si Aling Dorinda sa ilang trabahong mabigat. At higit sa lahat, nakita ni Salve sa sariling kaya pala niyang tumayo nang hindi nakakapit sa apelyido ng mga Vergara. Samantala, sa kabilang panig, ay unti-unti ring bumibigay ang matagal na kuta ni Doña Celestina. Mula kay Minda at Tio Ramel ay narinig ni Salve ang mga balitang tila dati ay imposibleng mangyari. Isa-isang umatras ang ilang business partners ng pamilya matapos kumalat ang usapan hinggil sa reklamong maaaring isampa sa Doña Celestina. Ang mas malala, natuklasan ni Leandro sa tulong ng internal audit na may ilang financial records sa kumpanya na matagal nang minanipula upang manatiling kontrolado ng ina ang ilang assets na dapat ay nasa pangalan na ng ama niya noon pa una. "Hindi ko na siya kilala," minsan sabi ni Leandro kay Minda na kalaunan ay naikwento nito kay Salve. "Nang dami palang bagay na ginawa niya nang hindi ko alam." Nadagdagan pa ang problema ng masangkot si Attorney Isandro sa investigasyon, kaugnay ng ilang dokumentong pinaghihinalaang inihanda upang takutin o linlamin si Salve sa usapin ng pregnancy at future claims. Hindi pa man napapatunayan ng lahat, sapat na ang usap-usapan upang unti-unting dumumi ang reputasyon ng mga taong dati takot ang lahat na questionin. Dumaan din si Leandro sa matinding pagbagsak ng sarili. Hindi man siya ang direktang gumawa ng kasamaan, siya naman ang lalaking piniling manahimik habang ang asawa niya ay nilulunod sa takot. Minsan ay nagpunta siya sa lukban, dala ang ilang gamit para sa sanggol at mukha ng isang taong halos hindi makatingin sa mata ng babaeng minsang minahal niya nang hindi ipinaglaban ng buo. "Pwede ba kitang makausap?" Mahina nitong sabi habang nasa labas siya ng gate ni Aling Dorinda. Lumabas si Salve, hawak si Lior na nooy ilang buwan na. Tahimik siya ngunit hindi na marupok ang tindig niya. "Anong sasabihin mo?" Diretso niyang tanong. Napayoko si Leandro. "Pasensya na. Alam kong kulang na kulang yan sa lahat ng nangyari, pero araw-araw kong iniisip kung paanong hinayaan kong mapunta ka sa ganun." Hindi agad sumagot si Salve. Tinignan lamang niya ito. Ang dating lalaking inakala niyang magiging sandigan niya, ngunit naging tahimik na anino lamang sa oras ng laban. "Mahal kita noon," sabi niya sa wakas. "Pero mas minahal mo ang katahimikan mo kaysa ang kaligtasan namin ng anak mo." Napapikit si Leandro. "Alam ko. Hindi kita pinagkakaitan bilang ama ni Lior,
pero wag mong asahang madali kong ibabalik ang tiwala na pinabayaan mong mamatay. Hindi na nakipagtalo si Leandro, tumanggo lamang ito at iniwan ang dalang gamit para sa bata bago tahimik na umalis. At nang akala ni Doña Celestina na may natitira pa siyang kapangyarihang maipapakita, gumawa siya ng isang huling pagtatangka. Isang hapon, habang abala si Salve sa pag-aayos ng mga trays para sa isang maliit na binyagan, dumating sa tapat ng bahay si Doña Celestina na may kasamang driver at isang babae mula sa kanyang opisina. Suot nito ang mamahaling bestida at dala ang dating tikas, ngunit halata sa mukha ang pagod at pagkaubos. Nasaan si Salve? Matigas nitong tanong. Lumabas si Salve sa may pintuan, hawak ang apron at bahagyang namamantsahan ng harina ang kamay. Hindi na siya natatakot sa itsurang iyon ng Donya. Sa katunayan, mas mukha itong sugatan kaysa makapangyarihan. Ano po ang kailangan ninyo? Malamig ngunit magalang niyang tanong. Diretsong inilabas ni Doña Celestina ang isang sobre. 3 milyon. Kunin mo, iurong mo ang lahat ng reklamo at manahimik ka na habang buhay. Hindi pa man nakakasagot si Salve ay dumating na sina Rowena, Minda at Tio Ramel na tila nagkataong naroon para sa delivery ng orders. Sa likod nila ay may ilang kababaihan mula sa kooperatiba na tumutulong sa negosyo ni Salve. Lumapit si Rowena at tumayo sa tabi ni Salve. Mukhang hindi nyo pa rin tanggap na hindi na siya nag-iisa. Nag-iba ang anyo ng Donya. Hindi ka kasali rito. Mali po kayo. Singit ni Minda, matagal nang nanginginig ang boses, ngunit ngayon ay buo ang loob. Mali po kayo. Tiningnan ni Tio Ramel diretso sa Donya. Tapos na ang panahon ng pananakot nyo. Sa unang pagkakataon, si Doña Celestina ang siyang napalilibutan hindi ng mga sunod-sunurin niyang tao, kundi ng mga taong handang humadlang sa kanya. At si Salve, ang babaeng minsang ginipit at pinasunod, ay nanatiling tuwid ang likod habang tangan ang bagong buhay na pinaglabanan niya mula sa sinapunan hanggang sa araw na iyon. Hindi na inabot ni Salve ang sobre, sa halip ay marahan niyang yinakap si Lior at tumingin sa biyanan niyang unti-unti nang nawawalan ng kinakatakutan ng lahat. Huli na po ang pera, sabi niya. Dati, takot ang meron kayo sa akin. Ngayon, wala na. Bago tayo tumuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang magkomento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang malaman na sa iba't ibang lugar ay may mga pusong sabay-sabay na nakikisama sa paglalakbay ng isang babaeng dumaan sa matinding pagdurusa, ngunit hindi piniling manatiling talunan. Ngayon, masasaksihan natin ang pinakahuling paniningil ni Salve, ang pagbagsak ng mga taong umapi sa kanya, at ang wakas na matagal niyang ipinaglalaban hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa anak niyang si Lior. Matapos ang huling tangkang panunuhol ni Doña Celestina sa harap ng bahay ni Aling Dorinda, lalong naging malinaw sa lahat na hindi na simpleng alitan ng magbiyenan ang nangyayari. Isa na itong usapin ng pananagutan. Ang babaeng dating nag-uutos mula sa loob ng mansyon ay ngayon ay kailangang humarap sa mga taong matagal niyang minamaliit. Mga kasambahay, manggagawa, simpleng tagabayan at higit sa lahat, isang manugang na inakala niyang kaya niyang yurakan habang buhay. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng pinal na pagdinig. Maaga pa lamang ay gising na si Salve. Tahimik ang umaga sa lukban. Sa labas ng bintana ay marahang sumasayaw ang mga dahon ng santol sa ihip ng hangin. Sa loob ng kanyang munting kwarto ay payapang natutulog si Lior, yakap ang maliit na unan na tinahi mismo ni Aling Dorinda. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama at tinitigan ng anak. Sa edad nitong halos 2 taon, makulit na ito, mausisa, at may ngiting kayang pawiin ang pagod niya sa isang iglap. Ito ang batang gustong ipabura ni Doña Celestina noon at siya ring batang naging dahilan kung bakit lumaban si Salve ng mas matatag kaysa dati. Lumapit si Aling Dorinda sa pintuan. Handa ka na ba anak? Tumingala si Salve at ngumiti ng bahagya. Opo, ninang. Lumapit ang matanda at inayos ang kwelyo ng simpleng blouse na suot niya. Hindi ako nag-aalala na matatalo ka. Ang ipinagdarasal ko lang noon, sana wag kang mapagod lumaban.
Napahawakan si Salve sa kamay ng anyang ninang. Kung hindi dahil sa inyo, baka noon pa ako bumigay. Hindi, marahang sabi ni Aling Dorinda. May tibay ka na noon pa. Nagkataon lang na may mga taong tumulong para maalala mo iyon. Nang makarating sila sa bulwagan ng korte, naaroon na sina Attorney Maris, Rowena, Tio Ramel, Minda at Dr. Fidel. Naroon din si Jessa Alon, nakatayo sa likod at halatang kabado, ngunit gustong masaksihan ang araw na iyon. Maging si Maestro Elpidio ay dumating, bit-bit ang lumang folder ng ilang papeles na may kinalaman sa lumago ng livelihood records ni Salve, hindi bilang direktang ebidensya sa kaso, kundi bilang tahimik na paalala kung gaano nakalayo na ang narating ng buhay ng dating minamaliit na manugang. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Rowena habang marahang hinahawakan ng balikat ni Salve. Tumanggo siya. Hindi na talaga. Pagpasok nila sa loob, makapansin-pansin agad ang pagbabagong nangyari kay Doña Celestina. Hindi na ito ang babaeng dating laging mukhang perpekto at kontrolado. Ayos pa rin ang bish niya, ngulit halata ang pagod sa ilalim ng makapan na make-up. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig at matalim gaya ng dati. Ngayon ay may halong puyat, galit at takot. Sa tabi niya ay wala na si Attorney Isandro bilang legal advisor. Sa dami ng kwestiyon na ibinato rito sa mga nakaraang buwan, napilitan niyang umurong at magtago sa sarili niya ring mga kaso. Sa halip ay may bago siyang abogado, ngunit halatang hindi singkumpiyansa ng dati. Sa kabilang gilid naman ay naroon si Leandro. Mag-isa siya. Wala siyang karaniwang tikas ng isang mayamang negosyante. Ang dating plansyadong tindig ay napalitan ng mabibigat na balikat at mukhang kulang sa tulog. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakatingin sa kanyang ina para humingi ng direksyon. Nakatingin siya sa harak, sa lugar na kinaroroonan ni Salve. Nang nagsimula ang pagdinig, isa-isang inilatag ni Attorney Maris ang detalye ng kaso. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdrama. Sa malinaw at matatag niyang boses, binuo niya ang larawan ng isang sistematikong panggigipit mula sa emotional abuse, pananakot, sa pilitang pagpapasya sa katawan ni Salve hanggang sa tangkang manipulahin ang legal at medical process upang maalis ang bata sa kanyang sinapupunan. Unang tumistigo si Dr. Fidel Serrano. Isinalaysay niya kung paano lumapit si Salve, kung gaano kalaki ang stress na naranasan nito at kung paano niya nasaksihan ang takot ng isang buntis na babae na hindi lang sa sariling kaligtasan, kundi para sa buhay ng batang dinadala niya. Bilang doktor, sabi ni Dr. Fidel, marami na akong nakitang mga buntis na dumaan sa kaba, pero iba ang nakita ko sa Salve. Hindi iyon simpleng takot sa panganganak. Takot iyon na may mga taong gustong kitlimin ang karapatan niyang maging ina. Sumunod si Minda. Naninginig man noong una ang boses niya, tumibay rin ito habang tumatagal. Isinalaysay niya ang mga pang-iinsulto ni Doña Celestina sa hapagkainan. Ang pag-uutos na ihiwalay si Salve sa mga bisita, ang paglapit ni Nurse Celine at ang gabing lumabas si Salve sa study room na namumutla sa takot matapos pilitin ng Donya na ipalaglag ang bata. Matagal na po akong nananahimik, sabi ni Minda, pinipigilan ng luha. Kasi sanay kaming mga tauhan na sumunod lang. Pero nung nakita kong isang buhay na ang gustong ipagura, hindi ko na kinaya. Hindi na po yun simpleng sama ng ugali. Kasalanan na po iyon. Pagkatapos ay tumayo si Tio Ramel, ang matandang driver na matagal nang parang bahagi ng mga pader ng mansyon ay nagsalita ng diretsahan. Inilahad niya ang mga lumang alaala tungkol kay Lilian, ang kamag-anak na minsang inabuso rin sa desisyon tungkol sa pagbubuntis at nawala na lamang na parang bula matapos madala sa isang klinik. Bagamat lumipas na ang maraming taon, malinaw niyang sinabi na ang nakita niya noon ay kaparehong anino ng kapangyarihang ginagamit ngayon ni Doña Celestina laban kay Salve. Nang tumayo si Leandro para tumestigo, halos lahat ay napatingin sa kanya. Maging si Doña Celestina ay napatayo ng bahagya. Leandro, pabulong ngunit matalim ang sabi nito. Mag-isip ka. Ngunit hindi na siya pinansin ng anak. Sa witness stand, huminga ng malalim si Leandro. Ilang segundo siyang napayuko bago nagsalita. Hindi ako naging mabuting asawa kay Salve. Natahimik ang silid.
Mahal ko siya, pero hindi ko siya ipinaglaban ng tama. Hinayaan kong takutin siya ng sarili kong ina. Hinayaan kong maging mas mahalaga ang takbo ng negosyo, ang pangalan ng pamilya, at ang sarili kong katahimikan kaysa sa kaligtasan ng asawa ko at ng anak namin. Bahagya siyang napatingin kay Salve, saka muling humarap. At oo, may mga bagay akong natuklasan sa records ng kumpanya na nagpapatunay na matagal nang minamanipula ang ilang financial matters para manatili sa kontrol ng nanay ko ang mga bagay na dapat ay malinaw. Napasigaw si Doña Celestina. Sinungaling ka! Ngunit hindi na niya napigilan ang daloy ng testimonya. Nang turn na ni Salve, naglakad siya papunta sa witness stand ng tuwid ang likod. Hindi siya nakabrand, hindi marangya, at walang bahid ng pagnanais magmukhang kaawa-awa. Ang dala niya ay simple ngunit mabigat. Katotohanan. Pinakamasakit po, sabi niya nang tanungin siya ng hukom kung ano ang pinakamalinaw niyang naaalala sa lahat ng panggigipit. Hindi lang yung sinabi sa akin na ipalaglag ko ang anak ko. Ang pinakamasakit po ay yung paraan ng pagkakasabi, na parang ang batang nasa tiyan ko ay hindi buhay, hindi apo, hindi tao, kundi hadlang lang sa pera. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanghal, ngunit bawat salitang lumabas sa bibig niya ay tila mas mabigat kaysa anumang luha. Sinabi sa akin ni Doña Celestina na ang anak ko ay magiging kahati sa pera ng mister ko. At noon ko naintindihan na sa mundong gusto niyang kontrolin, walang halaga ang damdamin, pamilya o pagiging ina kung makakahadlang ito sa gusto niya. Nang dumating ang pagkakataon ni Doña Celestina upang magsalita, sinubukan niyang baliktarin ang lahat. Ipinakita niyang concerned lang siya sa legal complications, na nagkamali lamang ng interpretasyon si Salve at na ang lahat daw ay bunga lamang ng pagiging emosyonal ng isang buntis. Ngunit isa-isa ring binutas ni Attorney Maris ang mga paliwanag niya gamit ang mensahe, records at testigong salungat sa sinasabi niya. Concern ba ang tawaging magpawaging concern ang isang hindi pa isisilang na sanggol? Malamig na tanong ni Attorney Maris. Hindi agad nakasagot ang Donya. Concern ba ang manakot na sisirain ang pangalan ng isang babae kapag hindi siya sumunod? Dugtong pa ng abogado. Nang muling mapatahimik si Donya, doon tila unti-unting nabasag ang dating anyo niyang hindi matitinag. Sa huling bahagi ng pagdidinig, binigyan ng pagkakataon si Salve na magsalita ng direkta. Hindi iyon madalas mangyari sa paraang personal, ngunit pinayagan siyang magbigay ng pinal na pahayag. Humarap siya kay Doña Celestina. Sa buong silid ay mararamdaman ang katahimikan. Alam niyo po, matagal ko pong inisip kung paano ako gaganti sa inyo. Hindi dahil gusto kong maging masama, kundi dahil tao lang ako. Nasaktan niyo ako. Natakot niyo ako. Gusto niyong kunin sa akin ang anak ko bago ko pa siya mayakap. Humigpit niya ang hawak sa maliit na panyo sa kamay niya, pero hindi siya umiiyak. Pero habang tumatagal, naintindihan ko na hindi ko kailangang gumante sa paraan niyo. Hindi ko kailangang manira, manakot o manlamang. Ang pinakamasakit na ganti ko sa inyo ay ito. Nabuhay ako. Naitaguyod ko ang anak ko. Nakabangon ako nang wala ang apelyido nyo, wala ang pera nyo, at wala ang pahintulot nyo. At bawat araw na masaya ako kasama si Lior, iyon ang alaala na hindi nyong nagawang wasakin kami. Nabibigla ang lahat sa katahimikan pagkatapos noon. Maging ang hukom ay tila napahinto ng sandali. Hindi eksaherado ang pagbagsak ni Doña Celestina. Walang esenang hinimatay siya o sumigaw ng walang tigil. Mas mapait pa nga ang nangyari dahil realistiko iyon. Sa huli, lumabas ang desisyon at mga kautusan na naglatag ng pananagutan at karagdagang imbestigasyon sa kanyang mga kilos. Na-freeze ang ilan sa mga asset na konektado sa questionableng galaw sa negosyo. Mas lalong lumayo ang dati niyang mga kaibigan, kabilang si Veronica na tuluyan ng hindi nagpakita matapos ang mga pagdinig. Ang dating malawak na impluensya niya sa social circles ay napalitan ng mga bulungan at pag-iwas. Sa mga sumunod na buwan, napilitan siyang umalis sa malaking bahagi ng dating niyang buhay at manirahan sa lumang bahay ng kapatid niyang si Teresita sa isang tahimik na lugar, malayo sa marangyang pagtitipon na dati mundo niya. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbuti ng buhay ni Salve.
Lumago ang lutong Salve mula sa pagiging simpleng lutong bahay hanggang maging maayos na maliit na catering at food supply business sa bayan. Sa tulong ni Rowena at Maestro Elpidio, natuto siyang humawak ng mas maayos na accounting, permits at expansion plans. Naging inspirasyon siya sa Women's Cooperative at inimbitahan paminsan sa munisipyo upang magbahagi ng kanyang kwento sa ilang kababaihang nagsisimula pa lamang bumangon mula sa pang-aapi at paghihirap. Nakapagpatayo siya ng isang maliit ngulit maaliwalas na bahay sa lupang tinulungan siyang bilhin ni Aling Dorinda. May maliit itong bakuran kung saan madalas tumakbo si Lior. May simpleng kusina kung saan nagsimula ang pangarap niyang negosyo at may dingding na hindi puno ng mamahaling larawan kundi ng tunay na alaala. Unang birthday ni Lior, pagtawa ni Jessa habang tumutulong mag-impake ng order, group picture nila ni Minda, Rowena at Maestro Elpidio, at isang litrato ng kanyang inang si Luningning na tila tahimik na nakangiti mula sa nakaraan. Si Leandro naman ay hindi na naging sentro ng buhay niya. Nanatili itong present bilang ama ni Lior, dumadalaw sa mga tamang araw, tumutulong sa pangangailangan ng bata at tahimik na binabawi sa gawa ang mga panahong pinabayaan niya. Hindi na sila muling naging mag-asawa sa diwa ng dati nilang pagsasama at tanggap iyon ni Leandro. Alam niyang ang kapatawaran ay hindi otomatikong pagbabalik. May ilang bagay na kapag nabasag, maaari mong igalang, alagaan at pagbayaran, pero hindi mo na maibabalik sa orihinal nitong hugis. Dumating ang ikalawang kaarawan ni Lior sa isang maaraw na hapon. Sa bakuran ng munting bahay ni Salve ay may simpleng handaan, makukulay na mga lubo, mesa ng pagkain mismo sa negosyo niya, at halakhakan ng mga taong naging tunay niyang pamilya sa gitna ng unos. Naaroon sina Aling Dorinda, Jessa, Minda, Tio Ramel, Rowena, Maestro Elpidio, Dr. Fidel at maging si Leandro na mas tahimik na ngayon ngunit marunong ng lumugar. Habang pinagmamasdan ni Salve ang anak na tumatakbo sa damuhan, huminto siya sa may pintuhan at marahang napangiti. Dati, sa parehong uri ng tahimik na sandali, ang laman ng dibdib niya ay takot. Ngayon, kapayapaan na. Lumapit si Aling Dorinda sa tabi niya. "Anong iniisip mo?" Napatingin si Salve kay Lior na nooy humahagighig habang hinahabol ang laruang eroplano na bigay ni Tio Ramel. "Iniisip ko lang na dati gusto nila silang mawala bago pa man siya maisilang, pero siya pala ang magiging simula ng lahat ng bago sa buhay ko." Tumanggod si Aling Dorinda at pinisilang kamay niya. May mga batang ipinapanganak hindi lang para mabuhay, kundi para iligtas din ang mga taong magmamahal sa kanila. Napaiyak si Salve, ngunit iyon ay mga luhang hindi nabunga ng takot o pangunguli. Iyon ay luha ng pagtatapos. Luha ng babaeng minsang pinilit yumuko, ngunit natutong tumayo. Luha ng inang nilaban ng kapangyarihan ng kasakiman para mailigtas ang isang buhay. Luha ng isang pusong sa wakas na malaya na. At sa gitna ng tawanan, pagkain at munting selebrasyon ng simpleng buhay na pinagtagpi-tagpi ng hirap, pag-ibig at tapang, malinaw na malinaw kay Salve ang isang bagay. Ang batang minsang itinuring nakahati sa pera ay siya palang magiging kabuuan ng bagong buhay na hindi kailanman mabibili ng yaman, maaangkin ng apelyido o masisira ng mga taong ginawang Diyos ang kapangyarihan. Sa huling pagkakataon, timingala si Salve sa langit saka numingiti ng buong buo. Tapos na ang laban. At sa wakas, panalo na rin siya.